5 minutes lang po, nakikita niyo yung subpoena duces tecum. Okay? So, i-comment nyo lang kung naging biktima ho kayo ng mga lawyers na nando doon sa loob ng regional office. Kasi marami ho tayong nababalitaan na nabibiktima. Kaya para maiwasan ho natin, hindi ho natin kayang ipagbawal sa kanila ang pagiging illegal. Choice ho yan sa buhay. Pero hindi ho nangungahulugan na illegal sila, dapat din ay maging illegal na rin po tayo. So narito po tayo para sa isang paglilinaw. Yung unang letter na nakita nyo dyan, yung kadalasang ibinibigay ho sa mga taxpayer na mayroon hong matitigas ang ulo at mayroon hong mga accountants at bookkeeper na pinababayaan ang kanilang mga kliyente na makareceive ng ng subpoena duces tecum. Actually, ang letter of authority hindi na ho siya dapat makarating sa subpoena duces tecum kasi additional problem lang ho yan. At nagdudulot ho yan ng malaking problem, hindi lamang sa negosyo, kundi sa mga apektado na empleyado at ang pamilya ng nagmay-ari ng negosyo. Kung mapapansin ho nyo, nasa Facebook ho yan at nasa Facebook din ho tayo, taxpayer, ay sinasabi dito na ito yung mga contents o description ng mga items na ibibigay mo sa lawyer ng BIR. Actually ho, pagmamalabis ho yan. Kasi kung mapapansin nyo ho sa mismong letter of authority, naka-attach ho dyan yung checklist. At sa checklist ho, sinasabi dyan, ano ho yung dapat ninyong ibigay. At kung hindi nyo naman dapat ibigay, sabihin nyo kung bakit hindi nyo dapat ibigay. In writing, hindi ho pwedeng tawag nito, verbally. Wala hong value ang verbal pagdating ho sa legal. Ang lahat ho dapat nakasulat. Yan ho yung nakasulat. So ngayon, kung nakatanggap kayo ng ganyang subpoena duces tecum, anong gagawin nyo? Diba? Simple lang po. Dapat ho ang content ng subpoena duces tecum, yun pong content ng checklist of requirements. Ang ginagawa ho ng ibang taga-legal division, sinasabi ho, hindi namin susundin ang content ng checklist of audit requirements. Gagawa kami ng sarili. Doon ho nagkakaroon ng problem. Kasi ho yung ginagawa nilang dagdag o pagbabago sa contents ng checklist of requirements, hindi na ho naaayon sa batas, number 1. Number 2, napakahirap ho, katulad nung nakita nyo subpoena dyan, na i-comply. Kasi lumalabas, kayo na rin ho yung auditor ng sarili nyo. Pansinin nyo yan. Pansinin nyo. So, ano gagawin namin? Napakasimple lang. Unang-una, i-protest nyo yung content ng subpoena duces tecum kung nakatanggap po kayo. Okay? Kasi dapat, copycat lang ho yan nung checklist of requirements. Paano paggawa? Ayan. Andiyan dyan ho yung microlinis.com. Okay? Nire-recommenda ko ho sa inyo na pumunta kayo sa microlinis.com. Isa ho itong website na ginawa ng anak ko para tulungan ho kayong merong mga open cases. So sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si inyong tax specialista, Emelino T. Maestro, isa pong public accountant, certified public accountant. So next time, i-discuss naman natin tip number 2. Bakit lahat ng letter of authority sa buong Pilipinas at doon ho sa naisiwalat sa Senate December 11, 2025 hearing, dapat ho na makancel. Okay? Ang problem ng mga taxpayer, takot magpa-cancel. Yon. Torpe, ang tawag ko nga, torping mga taxpayer. So with that, magkita-kita ho tayo sa susunod nating lecture tungkol ho sa tip number 2. See you later.